Hello, good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon po. Wala po ako narinig na good afternoon. Good afternoon. Tayo po ay magsitayo at magbigay puri sa ating Panginoon. Before we start our song, gusto ko lang po i-try natin yung pagkasabi po ng team namin na let everything. Gagayahin niyo po. So, let everything. That is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Let's try that. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Come on, louder. Let everything That is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. One more time. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise on the mountain. Come on, church, let's clap our hands and sing. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters. Praise is the waters. My enemy's drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Come on, church, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. Praise 'cause I know you're still in control. My praise is the weapon. My praise is the weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that Jericho down. As long as we're breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise. God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Everybody clap your hands. Let's sing this next part. Well, no one. Everyone keep clapping your hands. Come on now. Everyone dance. I'll praise 'cause you're sovereign. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. Keep clapping. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my everything that is breath, praise the Lord, let everything
Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Maaari po tayo maupo sa presence ni God. Sige po. Okay? Pwede po ba please turn to your left and to your right and say, kumusta ka sa Panginoon? Alright, praise God. Praise the Lord, praise the Lord. Before anything else, gusto ko pong malaman po ninyo na sa lahat po ng online ay wini-welcome po namin kayo. Samahan niyo po kami sa pagpupuri sa ating pong Panginoon. At lahat po na nandito po ng face-to-face ay sobrang welcome po kayo sa hapon pong ito, sa gabi pong ito. Alam niyo po ba, October is the month we celebrate our church anniversary. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. So, dahil po dyan, we just want to invite everyone to join us for our big event on October 19. Yan. October 19, Saturday, at 4 p.m. Saturday po yan, ha? So, ini-encourage po namin kayo, please bring your family and friends. Yan, dalhin po natin po sila. At ang ating pong magiging speaker, this coming big event po natin ay walang iba kundi ang ating pong senior pastor, si Pastor Jojo Asi. Praise God, muli po natin siya makakasama sa ating pong anniversary. Hallelujah. And by the way, alam niyo po ba, dahil malapit na po ang ating pong big event, ang ating pong church, kasama po ng buong leadership po ng ating pong church, ay tayo po ay nag-raise po ng fund. Yan. Okay, dahil nag-raise po tayo ng fund, ay ini-encourage po namin kayo sa hapon pong ito, sa gabi pong ito, na kung saan, kung meron po tayong mga kakilala po, na pwede pong tumulong po sa atin, mag-sponsor po, mga kapatid, we will have a sponsorship letter to those businesses also who wanted to support our church building fund. Para po yan sa ating pong building fund. Ito pong ginagawa po natin pag-raise ng fund. And also individual donations are also accepted. Siguro iniisip po natin, Pastor, parang mahirap po sa amin ang mag-donate. Pero alam niyo po ba, kagandahan po ng pag-donate po natin at tulong po sa ating pong church anniversary, pag-raise ng fund, ay wala po itong amount. Any amount na gusto po ninyong maitulong po as bilang donor ng ating pong church dito po sa pag-raise ng fund, pwede niyo po kaming lapitan. Pwede niyo po lapitan si Sister Janet, si Sister Nina, Sister Lolit, at kung sino pa po ako pwede. Sabihin niyo po na, Pastor, pwede po ba kaming mag-donate? Na ito lang po yung kaya ng amin pong tawag dito, yung kaya po ng amin pong finances ay sobra po. Buong puso po namin yung tinatanggap po. Lapitan nyo lang po kami any amount na pwede po ninyong ibigay o itulong po sa ating pag-raise po ng ating fund para po sa ating pong building building fund. Please, lapitan nyo lang po kami. Okay? And by the way, gusto ko pong malaman nyo din po na meron din po tayo, we will sell merchandise. Merchandise items like t-shirts. Meron po tayo niyan. Kung nakita nyo po sa labas, ngayon pa lang, sa mga hindi pa po nakaka-order po, order na kayo. $25 lang. Okay? Para po sa inyong tulong po sa pag-raise po ng fund po natin. Sa big event po natin, sa anniversary po talaga natin, sa October 19, meron pa po tayong ibang mga merchandise na i-display po sa labas. Meron po tayong mga mugs, yan. Meron po tayong mga ball pens, grabe yan. Kaya tapos, ang nakakatuwa po dito, sa big event po natin na October 19, meron po tayong food na pagsasalu-saluhan. Palakpakan po natin ang Panginoon po. Praise God, yun po yun. Okay? So, yan po yun. And by the way, this coming sa October 13, this coming Sunday na po ito. Okay? Meron po tayong pre-anniversary. Yan po yung tinatawag po nating prayer and praise. Okay? Sama-sama po tayong manalangin, magpuri sa ating pong Panginoon. This coming Sunday na po yan, ha? Last week, parang Saturday po natin gagawin dapat. Pero nakita po natin na marami po magsasacrifice po ng Saturday sa kanilang pong work. Kaya Sunday na lang po natin gagawin po ito. Okay? So this coming Sunday, meron po tayong prayer and praise, pre-anniversary po ng ating pong church po yan. Okay? So kaya lang, gagawin po natin ng medyo maaga. Kung every Sunday ginagawa po natin ng 5 p.m.,
Gagawin naman po natin ito ng 4 p.m. Please, agahan po natin ang pagpunta dito para magkasama-sama po tayo ng maaga din po tayo makauwi. Okay? So yun po yun. And by the way, sa mga hindi pa po part o bahagi po ng ating pong Connect Groups, gusto po malaman po ninyo, ito pong month of October, wala po muna tayong Connect Groups. Pahinga po muna tayo kasi ang focus po muna natin ngayon ay para po sa ating pong anniversary. Dalhin po natin yung mga kaibigan po natin, instead na dalhin po natin sa Connect Group, sa Connect Group ng bawat isa, dalhin po natin sila sa ating anniversary. Okay po? So kung wala pa, hindi pa kayo part ng ating pong Connect Groups, find your community sapagkat meron po tayong mga Connect Groups sa North, South, West, and meron po tayong Young Adult Connect. Sa susunod, magkakaroon na po tayo ng Youth Connect. Yung mga medyo mas bata po sa mga Young Adult po natin, i-group na po natin yan. Okay? So, gusto ko din po malaman po ninyo na kami po ay nagagalak at natutuwa sapagkat kasama po namin kayo sa hapon po ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all stand, tumayo po tayong lahat. Come on. Father God, once again, as we come into your presence, Lord, we just want to thank you, God, for all the things that you've done for us, Lord, especially tonight, Lord God. Ihanda mo po ang aming mga puso, ihanda mo po ang aming mga sarili, Panginoon, sa pag-aalaala po namin ng ginawa mo po doon po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Pangunahan mo po kami sa hapon po ito. Dalangin po namin, O Diyos, ang manifestation ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu po sa aming pong kalagitnaan, Lord God. We thank you, God, and we praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon pong gabi pong ito, let's prepare our hearts to remember what our Lord did on the cross 2,000 years ago. Sige po. Siguro, let's close our eyes habang ang ating pong mga elders ay i-distribute po yung ating pong tinapay at ang Diyos po na ito na sumisimbolo po ng katawan at dugo ng ating pong Panginoong Yesus. Habang tayo po ay nananalangin, sige po, pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. You are ready to be praised, O God. Thank you, Lord. Thank you, God. Alam niyo po, habang dinidistribute po ang mga tinapay at ang Diyos po na ito, ang mga Christians po noon, ang mga believers po noon, every time na sila po ay nag-gather o sila po ay nagkakatipon, ay lagi po nilang inaalala po ang nangyari po sa Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. And tonight, mga kapatid, we will also remember yung ginawa po ng ating pong Panginoon. Sapagkat kapag naintindihan po natin at nailagay po sa ating pong mga puso at isipan yung importance po ng ginawa ng Panginoon sa krus, I believe, mga kapatid, you will be strong, okay? You will be healthy, and you will live long life, mga kapatid. Totoo po ito. Sapagkat ganun po makapangyarihan ang ginawa po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ni-encourage po tayo ng salita po ng Diyos na kapag tayo po ay nagpapartake ng Holy Communion or ng Lord's Supper, huwag po natin baliwalain po ito. Okay? O parang nakikigaya lang po tayo. Isipin po natin at pasalamatan ng Panginoon sa ginawa po niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sige po, just open your mouth, open your lips. Let's give Him praise, let's give Him thanks. Hallelujah. Praise God, praise God. Praise the Lord. Praise God. You are ready to be praised, oh God. Thank you po. Praise God. Alam niyo po, wag lang po natin basta pasalamatan o buksan ang ating mga labi sa pagpasalamat sa ating Panginoon. Let's do this by faith. Let's access the power and the
benefits of the Lord's Supper. The Word of God says, "For as often as you eat this bread and drink the cup or this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik." Hawakan po natin ang tinapay at ang juice po na ito. Take your elements, the bread and the cup of juice. And today we will partake the Lord's Supper or the Holy Communion. Taas po natin ang tinapay. And today we discern it. Inaalala natin ang kahalagahan ng ginawa ng ating pong Panginoong Yesus sa krus para sa atin pong lahat. The bread symbolizes the body of Christ. Dahil sa kanyang mga sugat, mga latay, we speak and we declare and we decree, by His stripes, we are healed. Kainin po natin ang tinapay. Taas po natin ang juice na sumisimbolo po ng dugo ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang dugo na tumigi sa krus, tayo po ay napatawad sa lahat ng ating po mga kasalanan. At dahil doon masasabi po nating, we are the righteousness of God. Sabihin nga po natin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, sabay-sabay po nating sabihin, I am blessed and highly favored. Inumin po natin. God, praise God. Alam niyo po ba, after the Lord's Supper, pakinggan niyo po ito ha, hindi po sila malungkot. Ang ginawa po nila, nagpuri po sila sa Panginoon at sila po ay nagkasiyahan sapagkat naniniwala sila na ang ating Panginoong Yesus ay Diyos na makapangyarihan. So let's continue to praise our God sa hapon pong ito, sa gabi pong ito. And let's give the Lord a clap offering, yung palakpak para po sa isang Diyos na buhay. Come on! Let's sing, wandering into the night, wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this vagabond. I tried with all my might, and I just can't win the fight. I'm slowly drifting, vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Sing, I cannot deny what I see, I cannot deny what I see. No choice but to believe. Our doubts are burning,
Master. I thank you, Savior. I thank God. Come on, church, let's sing. Get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that. Get up, get up, get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Praise the Lord, we are out of the grave. Jesus, we thank you. You're truly so good to every single person that is here today, Lord God. We thank you. We thank you for being our Father, for being everything that we need, Lord God. You are so, so good. You're faithful. And we have so much love for you, God. Your mercy never fails us. You have been by our side, Lord God. Lord, we celebrate yet another year of your goodness in our life as a church, Lord God. We come from different stories. We come from different backgrounds, Lord God. Different hardships, different trials, and difficulties, Lord God. But we have one good and great God, and that is you, Jesus. Come on, church, sing this song with me. Goodness of God, you know this song. Let's declare our love for the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Let's sing that one more time. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, church. Let's sing. I love your voice. You have led me through the fire. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, church, let's sing. Your goodness is running after me. Your goodness is running
goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Praise the Lord. We sing of your goodness, Jesus. We praise you. We praise you, Lord God. We speak your name, Jesus, over this church, over your people, Lord God. We speak your name, Jesus. Come on, church, let's sing our next song. We just want to speak the name of Jesus. Amen po ba yun? Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, church, let's sing. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Say, shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name.
time, church. Raise your hands and sing your name. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing, I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Amen and amen. I speak Jesus. Let's continue to approach the holy throne of God. Heavenly Father God, we thank you tonight because you brought us together again to worship you, to thank you, Lord God, and to praise you. Heavenly Father, we would like to thank you for more than 12 years of being faithful to every single one of us. Thank you for all the answered prayers, oh God. There was never a prayer item that you didn't answer, Father. And we thank you for that. Thank you, Father God, for being understanding and for keeping up with us, oh God. For all our shortcomings, Lord, for all our failures, for all our transgressions, Lord, we thank you. And because you have given us another year, Lord, to experience your greatness, your awesome power, we're once again here to ask for another more years, Lord God, so that we will be able to serve you more in better perspective. Father God, we are celebrating, Lord, our 12-year anniversary, and a lot of things have happened. Yet still, we are here. At hindi mo pinabayaan ang iyong iglesia, Panginoon. At patuloy ka, Panginoon, na ginagabayan ang iglesyang ito, Panginoon. At binibigyan kami ng lakas ng loob, Panginoon. And ini-empower mo kami upang pagpatuloy, Lord, yung sinimulan mo sa amin. Lord, itong 12th year na ito, Panginoon, ay naging blessing, Panginoon, sa maraming tao, hindi lang po sa amin. Kung kaya't, Panginoon, patuloy naming inilalapit ang church concerns, Panginoon. Lalo na ang mga ministries na meron ang church na ito. Ang aming connect groups, Panginoon. Ang aming worship team, oh God. Ang aming children's ministry, Panginoon. Pati na rin, Panginoon, ang young adult ministry. And now, we are planning, Lord God, to break down the young adults into two. We're planning, Lord, to have a youth ministry, oh God. And I pray, Lord, na
kung paano mo ibinalik ang children's ministry, O God. Pinagpapasalamat namin sa iyo yun. I pray na yung youth ministry, Lord, will be stronger than ever. And the young adult will continue to pursue, Lord God, ang will mo po, Panginoon, for them. And I pray that they will be a better Christian than ever. And also, Panginoon, lahat po ng ministries ng church nito ay inilalapit namin sa iyo at itinataas namin sa iyo, Panginoon. I pray na i-bless mo lahat ng plans namin, O God. I pray na i-bless mo ang bawat connect groups na nabuo, Panginoon. Paramihin mo ito, katulad ng pagpaparami mo sa amin, sa mga tao. And also, Lord God, pinapanalangin ko rin, Lord, yung mga fundraising activities na ginagawa namin. I-bless mo rin po ang mga ito. I pray that you will bless us with more sponsors. And also, I pray na i-touch mo yung puso ng bawat isa to donate para sa cause na ito, Panginoon. Lord, we can never thank you enough. Thank you is an understatement, oh God. Kung meron mang much better word for thank you, yun po yung gusto namin ibigay sa'yo. And we would just like to praise you, Lord. I pray, Lord God, na lahat ng ginagawa ng aming church will give glory to your name, Lord. I pray, Lord, na lahat ng ginagawa ng aming bawat ministry ng aming church will give glory to your name, Lord God. Because that's our goal, Panginoon. We would just like to worship you. We would like to adore you because we want to magnify your name. We want to glorify your name. So tonight, Lord, may you be glorified. May you be magnified. I thank you and praise you. And this is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Sige po, bago po kayo maupo, please turn to your left and to your right once again. Sabihin po natin, you are blessed and favored. Sige po, hallelujah. Praise God. Siguro po, before I start our message for tonight, ay gusto ko pong i-welcome po yung ating pong mga first-timer, mga bisita po natin sa hapon pong ito. And also, I would like to welcome once again, okay, ang ating pong kapatid, si Brother William Busog. Yun po. Alam niyo po, to be honest with you, kung meron po akong kilala na kung saan ay isa sa masarap magluto po maliban sa atin niya, si William po yon. Grabe. Kanina po, kumain po kami ng estopado. Okay? So, naluto po ni Brother William. Okay? Para nakalimutan ko po ang pangalan ko kanina. Grabe, no? Sige, welcome po. And even Regine, hi. Welcome sa iba po natin mga second timer, third timer na nandito po. Welcome po kayo. Praise God sa hapon pong ito. Sige po, tayo po ay magpatuloy na alam niyo po, sabi ko po kanina, ito pong month of October, ito po ay month po na kung saan ay sineselebrate po natin ang ika-12 or 12-year anniversary po ng ating pong church. Hindi po ba? Grabe, no? Parang medyo teary-eyed po kanina nung binabanggit po ni Sister Heidi yung salitang sa dami ng mga pinagdaanan po natin. Pero nakatayo pa rin ang church. Di ba? Alam niyo po, naalala ko po, nung bata pa lang po ako, mahilig po ako sa mga superheroes. Sino po dito ang mga mahilig sa mga superheroes po ng mga bata pa? Superman, di ba? Ngayon, gagawin po natin ngayon ay dahil ito po ang unang Sunday, first Sunday of the month, ay sisimulan po natin ang mensahe patungkol po sa ating pong theme na kung saan ito po ay stronger. Kaya ang title po ng ating pong message for tonight is Stronger in Him. Praise God. Bakit ko po ito binabanggit po sa inyo? Ito po mga superheroes po na ito. Katulad po ni Superman,
ni Batman, di ba ba? Ayan po, yung mga super friends. Yan, umalis na po ako dyan eh. Okay. Pinabayaan ko na po sila. Okay? Okay. So, pag nanonood po ako ng mga superheroes po noon po, nung bata pa po ako, parang meron pong isang bagay po sa loob ko na gusto pong lumabas upang maging isa pong superhero. Di ba? So, at habang nanonood po ako, iniisip ko po, na sana po ganun din po ako kalakas. Okay? At kabilis. Sana ganun din po ang muscles ko. Okay? Gusto ko po ng ganun po din ang kalakasang meron ako, yung strength na meron po ako. And I believe we all want to be stronger. Di ba ba? Meron po bang gusto dito na mahina siya? Pakitaas ang kamay. Ayaw po natin yon. So everybody wants to be strong. Nobody wants to be weak. Amen po ba? Okay? So wala pong may gusto po na kung saan ay minamaliit po tayo. Walang may gusto na pinagtatawanan po tayo. Gusto po natin yung tayo po yung lumalaban. Gusto po natin na tayo po yung malakas. Alright? Di ba kapag pinapanood po natin ng mga superheroes, gusto po natin malaman kung anong strength o anong klaseng strength meron po sila. Sila Superman, sila Captain America, di ba? Sila Wonder Woman. Si Wonder Woman para sa mga babae na po yun, ha? So, Superman, Spider-Man, yan po yung mga gusto ko po noon eh. So, ang tanong, ano ba yung secret strength na meron po sila? What is the secret of their strength? So, tonight, mga kapatid, ay aalamin po natin yung lakas na meron po tayo na tinanggap natin mula po sa atin pong Panginoong Yesus. Okay? And maybe some of us here, mga kapatid, ay tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay na dapat maintindihan mo, ano ba yung lakas na meron po tayo mula sa atin pong Panginoong Yesus? What strength do we have from our Lord? The strength that can help you to overcome every trials and temptation. Okay? Not just overcome, mga kapatid, but possess the promise that God has given you, lalo na po sa panahon po natin ngayon. Okay? So kung babalikan po natin yung story po ng mga Israelites po sa panahon po ni Moses, di ba? Kasama po niya si Joshua. Actually, mga kapatid, si Joshua po ang sidekick po ni Moses. Kaya bago po mamatay po si Moses, mga kapatid, ay si Joshua po ang inihabilin na pamunuan po ang buong Israelites. Joshua became the leader of the Israelites. Okay? Let me give you a little background, mga kapatid. Si Moses po, mga kapatid, was able to lead the Israelites from Egypt. And Egypt, which was the land of lack. Okay? May mga ano yan. May mga ibig sabihin po yan, yung mga lugar na pinuntahan po nila. Okay? Egypt means, which was the land of lack. Kung saan ang lahat po daw ng bagay ay kulang at kapos. Okay? Sobra po silang inalipin po doon, sobra po sila may mga pagkakataon na sa hirap ng buhay po nila doon, minsan kulang ang pagkain po nila. Yun po ang Egypt. Maaaring nandito po tayo ngayon pong gabi pong ito, katulad ng mga Israelites na namumuhay po noong unang panahon sa Egypt. Maaaring maybe some of us here, mga kapatid, lagi kang kapos sa maraming bagay, or you may always be lacking in many things. Never really experiencing breakthrough in your walk with God. Never experiencing financial peace. Or feeling mo na bigo kang maging maayos ang pamilya mo. Trabaho ka ng trabaho, pero parang kulang pa rin. Maaaring na sa ganung klaseng buhay meron ka, or you might be in that kind of life, mga kapatid, just like the Israelites in Egypt, mga kapatid. Maaaring sinasabi po ng Panginoon po sa atin, ngayon pong gabi pong ito, don't stay in that kind of life. Get out of Egypt. Okay? So, after Egypt, ano pong nangyari? Saan po sila napunta? Next step ng mga Israelites. Next step was the wilderness. And wilderness, mga kapatid, the land of just enough. Sabi nga po natin, land of just enough. Yan po yun. So, makikita po natin for 40 years na ang mga Israelites po ay nagpaikot-ikot sa loob ng wilderness sa pangunguna po ni Moses. Ano pong nangyari po sa kanila? Di ba? After Egypt, yung Egypt po ay lugar po ng kakulangan at kakapusan. The land of lack. And God does not want them to stay there.
ayaw po ng Diyos na manatili po sila po doon. God says sa mga Israelites, don't dwell there. Huwag kayong manatili sa Egypt. Alam niyo po, in our time today, mga kapatid, a lot of people or a lot of Christians today, mga kapatid, they love the wilderness. Sa totoo lang, the land of just enough. Ano yung sabihin ng the land of just enough? Parang okay na to. Di ba? Parang ayos na to, pwede na to, tama na to. Or okay na to para sa akin. Yung faith na meron ako, okay na to. Di ba? Okay lang kahit hindi na tayo maging blessing para sa iba. I'm happy with this life. At least I can eat 3 times a day. Di ba? Yung ba sinasabi ng iba, hindi na ako mag-walk in faith. Okay na ako, masaya naman ako na nakaupo at nakikinig lang every Sunday. Di ba? At least, nag-church naman ako every Sunday. It's always in that wilderness thinking, mga kapatid. Ang problem po sa wilderness thinking, mga kapatid, or if you stay in the wilderness, mga kapatid, andun ka lang. Paikot-ikot ka lang. Hindi po ba? Walang goals sa buhay. Especially in spiritual life. No breakthrough. No changes. Hindi nagle-level up, mga kapatid. Marami pong gano'n sa panahon po natin ngayon. Bakit nagiging gano'n? Kasi nga po, nasa wilderness, parang okay na yan, ayos lang. Okay? What God wants is to move you from Egypt to wilderness to the promised land. Because the promised land, mga kapatid, is the land of more than enough. Sabi nga po natin, the land of more than enough. It goes beyond, mga kapatid. Sino pong may gusto ng ganong klaseng buhay? Say amen. Okay, praise God. Ibig sabihin, mga kapatid, you don't just want to be blessed, you also want to be a blessing to others. Hindi mo lang gusto mapagpala ka, kundi ang nais mo sa buhay mo ngayon ay na ikaw ay pinagpapala at upang ikaw ay maging pagpapala din para sa iba. Di ba? Parang sinasabi mo, I wanna be overflow. Gusto mo din maka-influence ng iba para kay Kristo. Or I wanna be generous, or want to be a blessing. Ibig sabihin, it's claiming the promises that God has for you. Yung pong nais mo, kapatid. Kaya lang, sabi ko nga po kanina, some Christians don't experience it because they always think and say, mga kapatid, Pastor, ganito na talaga ako eh. Or ganito na lang talaga ang buhay ko siguro. Siguro ito na ang plano ng Diyos sa buhay ko. Okay? Ang tanong, ganun po ba talaga ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo at para po sa atin? I know, mga kapatid, everybody wants to be strong. Gusto po natin na lumakas po tayo. Everyone wants to possess the promises of God. Di po ba? Sino po bang may ayaw ng pangako ng Diyos sa buhay po natin? Di ba? Because the promises of God is so good, mga kapatid. Totoo po yun. Okay? The promises of God can totally change your life. Everybody wants a promise. But many people don't receive God's promises in their lives, mga kapatid. Di ba? Napakadami po ang hindi po nakakatanggap ng mga pangako ng Diyos po sa kanila pong buhay. Ang tanong po sa atin, ngayon pong gabi pong ito, how to live strong. Gusto po, introduction pa lang po yon. Yung sinasabi ko po sa inyo. Okay? Let's read Joshua chapter 1, verses 1 to 5. Tingnan po natin. Andiyan pa po ba kayo? Praise God. Sabi po ng salita po ng Diyos, Joshua chapter 1, verses 1 to 5, sabi po dito, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Verse 3. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea, toward the going down of the sun, shall be your territory. Verse 5, sabay-sabay po tayong lahat. No man shall be able to stand before you all the days of your life.
as I was with Moses. So I will be with you, sabay-sabay. I will not leave you, nor forsake you. Grabing pangako po ito ng Panginoon. Mga kapatid, I speak and I declare sa hapon pong ito, hindi ka lalabas na hindi mo matatanggap ang pangako ng Diyos sa gabing ito para sa iyo. Okay? The promises of God can totally change your life, mga kapatid. Pakinggan po natin. Everyone's a promise. Sabi nga po natin, di ba? But many people don't receive God's promises in their lives. Hindi po nila po ito na panghahawakan sa kanila pong buhay. So dito makikita po natin si Joshua was appointed to succeed Moses. Siya po yung ginawang leader po ng mga Israelites. Wala pa po sila sa promised land at nandun pa lang po sila sa wilderness po nung panahon pong yun. Okay? Then Joshua was tasked by God to lead the Israelites. So nung sabi po ng Diyos kay Joshua, in verse 3, God said, Joshua is going to conquer the land. Pag sinabing Joshua is going to conquer the land, kasama po niya ang mga, tawag dito, ang mga Israelites po noon. Sabi ni Lord, Joshua, you are going to conquer the land. In verse 4, He makes it specific. Let's say specific. Grabe po ito. Kaya nga po, yung mga na andito po ngayon pong hapon pong ito, or ngayon pong gabing ito, be ready. Sapagkat, mahalaga po, ito pong mapakikinggan po natin sa gabi pong ito. Bahagi po ito ng ating pong church anniversary, ang mensahe maririnig po natin. So pinapakita lang po ng ating pong Diyos, when God makes a promise, He makes sure it's specific. Okay? Kaya po sa gabi pong ito, para po sa inyo pong kaalaman mga kapatid, there's a specific promise, plan, and purpose that God has for you. Okay? Kapag sinabi pong specific, ang ibig sabihin po niyan ay clearly defined, identified, tiyak, sigurado. Okay? At bilang mga Kristiyano, mga kapatid, sa gabi pong ito, gusto pong malaman niyo po na dapat nating alamin kung anong mga pangako ng Diyos ang inilaan niya para sa iyo. Meron po yan. Hindi pwedeng wala. You need to know what promise God has in store for you. Kaya kapag kami po ng misis ko, pag nagpe-pray po kami, specific. Sa totoo lang, natutunan na po namin po ito. Okay? Ito po yung pananampalataya po namin. We're believing that God will provide for this. Sa lahat po ng aming po mga pangangailangan. Hindi lang basta general. Di ba? Sometimes safe, masyadong safe po tayo eh. Pag nananalangin po tayo. Pero ang gusto po ng Panginoon, pag nananalangin po tayo, specific, according to the will of God. Okay? Para malaman mo kung para ba ito talaga sa'yo o hindi ito para sa'yo. Sabi nga po natin, ang Panginoon ay sumasagot. Lagi. Wala po siyang panalangin or panalangin po natin na hindi po niya sinagot. Sabi po natin, ang sagot po niya ay yes, wait, and no. At madalas ahead. Ang sagot po niya. Alam niyo po, konting kwento ko lang po ito. Nung panahon po na kung saan ay wala pa po akong asawa. Sabi ko, Lord, parang ang tagal. So medyo alam niyo po, siyempre wala ka na sa kalendaryo. So parang nawawala na po ako ng pag-asa na makakapag-asawa pa ba ako o hindi na. Okay, mga young adult pakinggan niyo po ito. Okay. So I really asked the Lord, humingi po talaga ako sa Panginoon. Kaya even po yung pangalan po na Grace, hiningi ko po talaga yan sa Panginoon. Grabe po talaga. Sabi ko, Lord, kung totoo talagang sa'yo galing ang babaeng ibibigay mo na ito sa buhay ko, pwede po bang ang magiging pangalan po niya ay Grace? Mabigat po ito. So talagang pinanghawakan ko po yun. Kaya even po yung pangalang Grace, specific ko din na hiningi po yan sa Panginoon. Kaya yung 10 na nasa list ko, 11 po ang lumabas. May bonus pa. Grabe, no? So my wife also has a list. Kung may listahan po ako, siya din pala, meron din po siyang listahan. Kaya sinagot din po siya ni Lord na lalaking pinapangarap po niya sa buhay. At siya po ngayon ay masaya. Grabe, no? Okay? Kaya tingnan niyo po yung asawa ko, masaya po siya.
Sige po, samahan po niyo ako. Praise God. Praise God. But seriously speaking, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. It's our part, okay? Let's make it specific when you ask for something. Okay? Ulitin ko po ha. Let's make it specific when you ask for something. Ask specifically. Why specifically, mga kapatid? Tingnan pa, pag nananalangin ka, patungkol sa iyong finances, specific dapat. Paano kung bigyan ka ni Lord ng $10? Pera din po yun. Hindi po ba? Kapag mananalangin ka ng babae o lalaki na mapapangasawa mo, kailangan specific. Kasi, pag sinabi mong babae o lalaki lang, baka mamaya ang ibigay sa iyo ay 3 ang ilong. Ang hirap po nun. Hindi po ba? So, pero siyempre po, kahit specific po yan, bahagi po ng panalangin po natin yung pamantayan palagi ng ating pong Panginoon. Still, according to the will of God. Let's make it specific, mga kapatid. So that God can work through the faith that you have in Christ. Make it specific. Sabi nga po natin, make it specific. Okay? And verse 5, balikan po natin yung verse 5. Sabi po dito, no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Do you know, mga kapatid, what God did here? Alam niyo po kung ano pong ginawa po ng Diyos po dito sa panahon pong ito? Sabi po ng Diyos, sabi ni God, I will give you these lands. Hindi po sinabing land. Lands ang sabi po. Okay? Sabi niya, Joshua, ibibigay ko sa iyo ang mga lupaing ito. Tapos sabi pa ni Lord sa kanya, nasa likod mo ko, I'll back you up. Grabe, no? Sabi ni Joshua, tingnan po ninyo ito, nung sinasabi po ng Panginoon na kasama mo ako, or I'll back you up, ano kaya ang sinabi po ni Joshua sa Diyos? Sinabi po kaya ni Joshua na, okay Lord, nasa na po yung mga pangako mo, ibigay mo na kagad sa akin, dali mo na kagad sa harapan ko. Hindi po ganun po yun. Okay? Christianity, mga kapatid, does not work that way. Hindi po ganun. When God makes a promise, you fight for the promise. Ipaglaban mo. Why? Paano ipakikipaglaban? Makikipagsuntukan ako, pastor? Ibig sabihin, una, paniwalaan mo kung ano yung promise ng Panginoon sa buhay mo. At ipaglaban mo yun at sabihin mo, Lord, thank you God, because you said on your word na pinaniniwalaan ko ito na mangyayari sa buhay ko. Mga kapatid, to be honest with you, kapag tayo po nananalangin, wag po natin gawing genie ang Panginoon. Na parang pag may Bible sa harap natin, kikis-kisin natin ang Bible at lalabas. Hindi po ganun yun. Ito po, mga kapatid, ay paghawak sa salita po at pangako ng ating pong Panginoon. Okay? Sabi ni God, I will give you the land, sabi niya kay Joshua. Okay? So when God makes a promise, you fight for that promise, mga kapatid. Kapag binigyan ka ng pangako po ng Diyos, kailangan mo po itong panghawakan sa buhay mo. Okay? Kaya nga pag magsisimba po tayo at makakarinig po tayo ng salita po ng ating pong Diyos, wag lang po yung pag napakinggan mo yung Word of God, papasok sa isang tenga at lalabas sa kabilang tenga, tapos na, tapos uuwi na tayo. Hindi po ganun yun. Importante po na ang pagsisimba po natin, every time na may gawain po ng ating po Panginoon, tandaan po natin palagi kung ano yung tinanggap nating salita ng Diyos. Di ba? Pag uwi natin, Lord, salamat po sa narinig kong salita mo, Panginoon. Tinatanggap ko po yung pangako mong yun sa buhay ko. Di ba? We need to move out in faith, mga kapatid, sapagkat sa panahong ito po ay labanan po ng pananampalataya. Sapagkat sabi po ng Bible, the just shall live by faith. Okay? Kaya kapag naiisip ko po si Joshua, ng mga panahong iyon, mga kapatid, naniniwala po ako na kapag lumalaban po sila sa battle, talagang meron takot pa rin po siya eh. Maaaring may kaba pa rin po siya kahit paano kapag sila po ay nakikipaglaban. The first place, mga kapatid, Joshua conquered with the Israelites was the Jordan River. Okay? Ang unang lugar po na sinakop po nila ay nakuha po nila ay yung Jordan River. And behind Jordan River, mga kapatid, were giants. Okay? Malalaki po yung kalaban po nila. Bago po sila pumasok po ng Promised Land. 7, 8, 9 feet with 7 fingers. Grabe, nakakatakot ah. Di ba?
Si Joshua po mga kapatid, he is not trained and experienced in battle. Then there were the 2 million Israelites he had to lead who were also inexperienced in battle. Wala naman talaga eh. Mga inalipin nga sila eh. Paano sila na-train sa pakikipaglaban? Wala. Sa totoo lang. Tapos sabi nga natin, mayroong 2 milyong tao ng mga Israelites na kailangan po niyang pamunuan na hindi din naman ganun ka-experience sa pakikipaglaban. Tapos ang kakalabanin po nila ay mga higante. Their enemies are giants. Kapag tiningnan mo, underdog po ang mga Israelites noong una pong panahon. That's why kailangan pong sabihin ni God kay Joshua, Joshua, I'm backing you up. Kasama mo ako. Hindi ko kayo iiwan. Di ba? When was the last time, mga kapatid, sa buhay po natin, meron tayong grabing santambak na problema na para bang, sabi natin, hanggang leeg na. Pero dahil ikaw ay humingi sa Panginoon ng tulong, ay na-instantly tinulungan po tayo ng ating pong Panginoon. So whatever you are going through, mga kapatid, right now, God is telling you, mga kapatid, don't give up. Don't quit on the promise that God has for you. Panghawakan mo at lakaran mo ang salita po ng Diyos. Alam niyo po, maybe some of us here, ay meron po tayong mga promises ni God na pinangahawakan po natin. At maaaring dahil alam mo na sinabi ito ng Diyos sa iyo, even our church. Di ba? Maraming mga members natin o mga leaders po natin ang hindi bumitaw for 12 years. Madaming umalis. Maybe ang iba, umalis dahil nagtampo. Di ba? Maaaring ang iba ay umalis dahil napunta na sila sa malayong lugar. But praise God. Pakisabi nga po sa katabi po ninyo, yung mga matatagal na po dito, na andito ka pa rin. Di ba? Hindi po aksidente, mga kapatid, na naandyan po yung mga elders natin, naandyan po yung ating po mga leaders, naandyan po si Pastor Jojo na kung saan na hindi tumigil para tayo po ay bantayan, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, this year, mga kapatid, as one of the pilot of this church, okay? Sa aeroplano, meron pong sabi natin, mayroong piloto. Meron pong assistant na piloto. Kapag hindi po tayo sumabay at sumakay, kasama ng mga piloto pong ito, ibig sabihin, mapag-iiwanan po tayo. Okay? So, importante po at mahalaga po, mga kapatid, na pakinggan po natin ang sinasabi palagi ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga leaders ng ating pong church. And I believe with all my heart na may sinasabi po ang Panginoon. Okay? Tingnan po natin. Maaaring ikaw na dito ka ngayon, hindi mo alam kung anong klaseng pagkilos ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon. Okay? Subalit ang gusto po ng Diyos ay manampalataya ka and hold on to what God can do in the situation that is happening in your life right now. Okay? Paghawakan mo kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa sitwasyong nangyayari sa buhay mo ngayon. Estudyante ka man, di ba? Nagtatrabaho ka man, sa karir mo man yan, mga kapatid, God says, I will not leave you nor forsake you. Or sinasabi ng Panginoon po sa atin ngayon pong gabi pong ito, I will never fail, or I will never fail you nor forsake you, mga kapatid. Because in Greek word, mga kapatid, ang ibig sabihin po ng word na I will not leave you nor forsake you, ang ibig sabihin po niya na rapa. Ibig sabihin po niya na I will not drop you. I will hold on to you, mga kapatid, with my dear life. In short, mga kapatid, I will not let you go. I'll back you up. Ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Di ba? I'll back you up. Ano man ang nangyayari po sa atin pong simbahan ngayon. Praise God. Kaya napaka-importante po ng submission sa ating po mga leaders, sa totoo lang. Kapag sinabi po ni Lord, I will not leave you nor forsake you, ibig sabihin, God initiates and He holds your hand and He says, kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. And even sa church po natin, kahit anong mangyari, hindi tayo bibitawan ng ating pong Panginoon. Pwede po pakisabi sa katabi po ninyo, kasama ka dito. Kasama po tayo dito.
God holds you up, mga kapatid, and He secures you, mga kapatid. Sino po dito nakaranas po na malunod na? Di ba? Buti buhay po tayo, no? Okay. Sabi ko nga po, sino po dito nakaranas na malunod na? Okay, siguro marami po sa atin po dito, di ba? When you swim, and then you remember that you don't know how to swim. Di ba? Habang lumalangoy ka, biglang naalala mo, teka, hindi nga pala ako marunong lumangoy. Di ba? So, pero nung makita mo na meron pong tao na kung saan nag-abot sa'yo ng kamay, anong gagawin mo? Instantly, aabutin mo din yung kamay niya. Hindi po ba? Hindi lang isang kamay, kundi 2 kamay mo pa. At talagang grabe, kapit na kapit ka mga kapatid dahil nagpapanik ka pa. Ganon din po ang atin pong Diyos, mga kapatid, sa atin pong lahat. When you don't know what to do, mga kapatid, God initiates and He grabs and He holds on you and automatically you grab onto Him. Di ba? Lalo na sa panahon, kapatid, na dumadating ang matinding pagsubok ng buhay mo, maniwala ka, siguradong kakapit ka sa Panginoon. Ang nakakatuwa sa Panginoon, lagi siya nakakapit sa atin, tayo lang ang bumibitaw sa Diyos. Okay? That's I will never leave you nor forsake you. Yun po yung pangako po ng ating Panginoon sa atin pong lahat. Ang tanong, kung yun po yung part ng Diyos na nakakapit po siya sa atin, okay? Ano naman po yung part po natin? Joshua chapter 1 verse 6, sabi po ng Bible, meron po tayo? Joshua 1:6? Okay, wala. Wala rin po ako. Pero, binuod po ito. Sabi po, in summarize mga kapatid, sabi gano'n, be strong and courageous. Alam niyo po ba, in verse 6, 7, and 9, at sa mga unang part ng verse po na ito, ng chapter po, ng chapter 1, ay ilang beses pong binanggit po yung salitang be strong and courageous. Okay? Ilang beses pong inulit po ito. Sabi ng verse 9, I have not commanded you, be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Ulitin ko po mga kapatid. Okay? For the Lord your God is with you wherever you go. Amen po ba tayo doon? Let's give the Lord a clap offering. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, ito pong word na be strong and courageous, those words, mga kapatid, are repeatedly many times. Sa Bible po, pag ang isang salita po ay inulit po ng 2 o higit pa, ibig sabihin, kailangan bigyan mo ito ng tuon dahil importante po ito. So tonight, sinasabi po ng Panginoon po sa atin, be strong and courageous. Because the word strong, mga kapatid, ang ibig sabihin po niya na to fasten on to seize. Okay? Sa Tagalog, in other translation, ang ibig sabihin po niya na kakapit or kapit na kapit. Ibig sabihin, to be strong means that you get a grip on God. Okay? You fasten on to God and you do not let go. Kapag sa panahon po, mga kapatid, na wala ka nang mapupuntahan at dahil alam mo na sa ang Diyos na lang ang pag-asa mo, kapag hinahawakan ka ng Diyos, automatically hahawak ka din sa atin pong Panginoon. Kapag alam mo na ang Diyos po ay nakahawak sa iyo, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Di ba? Sa pagkakataong yun, hindi mo na mararamdaman ang manghihina pa because you are stronger in Him. Dahil sa pagkakataong yun, mararanasan mo ang kalakasang ibinibigay po ng Diyos sa buhay po natin. It means God is saying, be strong and courageous. So tonight, kung sinasabi po natin, I hold on to God, it means you're being strong or you become stronger because of God. Sabihin nga po natin, I am stronger in Him. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pwede po ba yung palakpak po para sa isang Diyos na buhay? Hallelujah. Let's welcome the presence of God in our midst. Praise God, praise God, praise God. Tonight, inihiling ko po ang worship team. Samahan po ako dito po sa taas. Pakinggan niyo po ito.
Pwede ba iyuko po natin ang ating po mga ulo? Ipikit po natin ang ating po mga mata. Praise God. Praise God. Thank you, Lord God, for your word. Thank you, God, for your promises. Are there things in your life make you weak? Meron po bang mga bagay sa buhay po ba natin na nagpapahina po sa atin? Sa buhay po natin, especially sa panahon po natin ngayon. I believe with all my heart that the Lord is here. Grabe. Yung pangalang Jesus daw po ay makapangyarihan. Yung pangalang Jesus daw po is healer. Hallelujah. The Word of God says, I will never leave you nor forsake you. Ano man po ang ating pong pinagdadaanan sa buhay, pasalamatan mo ang Panginoon sa gabi pong ito. Hindi mo pasasalamatan ng Diyos sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo, kundi pinagpapasalamat mo na sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo, hindi ka iniiwan ng Diyos at hindi ka niya pinababayaan. Sige po, just open your mouth. Open your lips. You are stronger in Him. Hallelujah. As we come into the presence of God, lalapit po tayo sa Panginoon ngayon. Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Minsan pa, awitin po natin ang awit po na ito. Let's declare this song as our prayer for tonight. Sige po, ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, patungkol man yan sa family, patungkol man yan sa personal life mo, sa pag-aaral mo, sa career mo, sa family mo, or any relationship na nais mong ibigay at ilatag sa Panginoon, just say it, pasalamatan mo ang Panginoon. As we come into the presence of God and as we worship our God, come on, let's declare this song. Hallelujah. To speak the name of Jesus. Sing it prayerfully. Come on. Over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, church. I just want to speak the name of Jesus. Sing it prayerfully. Till every dark addiction starts to break. Praise God. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, let's continue. Worship Him. Come on. Your name is power. Your name is Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pong pagsamba sa Panginoon, maybe some of us here, may mga bagay na pinagdadaanan ka sa buhay. Malayo ka sa family, namimiss mo sila, pero wala kang magawa dahil kailangan mo ng trabaho dito para sa kanila. Anything, just say it to the Lord kung ano man pinagdadaanan mo sa buhay at ilagay mo ito sa panan ng ating pong Diyos.
Kung ikaw ay nandito po sa gabi pong ito at sinasabi mo, Lord, ibinibigay ko po sa iyo ang lahat po ng aking pinagdadaanan sa buhay po ngayon. Kung ikaw yon sa gabi pong ito, just raise your hand and I will pray for you. Hindi mo na kailangan lumapit pa dito. Meron kang pangangailangan sa trabaho, sige po, thank you. Pwede nyo na pong ibaba, thank you. Nakikita po ng Panginoon ang mga kamay po na yan. Praise God, praise God, praise God. Anyone, meron pa po ba? Praise God. Praise God. Sige po. Praise God. Patuloy po tayo sa ating pong Panginoon. Father God, I lift up to you, Lord, ang mga kapatid ko po na nagsipagtaas po ng kanila pong mga kamay. Thank you, God, Panginoon, because hindi mo kami iniiwan, ipinababayaan man. Sabi ng salita mo, Panginoon, ikaw ang Diyos na kung saan ay patuloy, Panginoon, magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Kung ikaw, Panginoon, ay gumawa at kumilos sa panahon po ng mga Israelites, Lord God, how much more sa panahon po namin ngayon, Panginoon, bilang iyong mga anak. Thank you, Lord. Salamat po, Father God. Dalangin ko po mga kapatid ko po na nandito po ngayon na may pinagdadaanan po sa kanila po mga buhay. Bless them, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo silang pagpalahin in all aspect of their lives, Lord God. Financially, materially, spiritually, and good health physically, Lord. Salamat po. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang aming pong lahat sa buhay po namin, Lord God. Thank you, Lord. Purihin ka aming Diyos. Bless us, O Lord. Bless us, O Lord. Pangunahan mo po ang aming pong mga buhay. For the last time, church, let's continue to worship Him. Awitan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Pwede po bang itaas po natin ating mga kamay? Bilang pagbibigay natin ng ating buhay sa Diyos. Come on! Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountains. And Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. You are Jesus. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. And Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Who is Him? Jesus. What will we say to Jesus? 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. You are Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is Your healing. name is life. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Palapakan po natin ang ating pong Diyos. Lord God, siniselyohan po namin ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang panalangin ito. Thank you, God, because you said on your word, we are blessed and favored, Panginoon. Receive that, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Sige po, maaari po tayo makaupo, sandali. Alam niyo po,
Sa Bible po, lagi may mga katanungan po eh. Alam niyo po, every time na pinag-uusapan po ang giving, so ang tanong po dyan ay, what are the ways to express gratitude to the Lord? Okay? O sa paano pamamaraan po ba natin may papahayag po yung ating pasasalamat po sa ating pong Panginoon? First, we give to Him. Di ba ba? Sa totoo lang, wala naman po talaga eh. Wala po tayong maaaring ibigay sa Panginoon dahil ang lahat po ng bagay ay pag-aari po ng Diyos. Amen? Totoo po ito. But when we say, give to Him, ibig sabihin, there is something that He has already given us. Yun po yun. Kaya mahalaga po at importante, it's yung acknowledgement na sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, sa iyo galing ang lahat ng bagay na meron ako. Di ba? For example, when it comes to offering or our giving sa Panginoon. Because when we give with all our heart, ibig sabihin po nito, di ba, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, I honor you with my life or part of my life. Tandaan po natin mga kapatid, na kapag nagbibigay po tayo, hindi po basta pera lang yan. Okay? Alam niyo po ba na yung money that you give is a representation of your life? Grabe. Dahil dun po, you would like to acknowledge na si Lord po ang pinanggagalingan po ng lahat ng bagay sa buhay po natin. At pag nagbibigay po tayo, hindi po ito obligation. Okay? Sapagkat ang pagbibigay mong ito ay dahil alam mo na merong nagbigay sa iyo at sa iyong pagbibigay ay ito'y pasasalamat. Alright? That's an attitude of gratitude. That's an expression kapag tayo po ay nagbibigay ng offering po sa ating pong Panginoon. So hindi lang po yan basta nagbigay ka ng tithes and offering, ay ibibless ka na ni Lord. And that's good, mga kapatid, sa totoo lang. Pero naniniwala po ako na mas interested po ang Panginoon sa heart natin na kapag tayo nagbibigay. Sabi po ng Word of God in Psalm chapter 50 verse 14, wala po dyan. Make thankfulness your sacrifice to God and keep the vows you made to the Most High. In Tagalog, ihandog ninyo sa Diyos ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Grabe, no? Praise the Lord. Purihin po ang ating po Panginoon. That's why, mga kapatid, katulad nga po ng sabi ko po sa inyo kanina, ang ating pong church ay nagre-raise po ng fund and maybe some of us here gusto po nating maging part or mag-donate po ng something or any amount na gusto po nyong ibigay. Willing po kami tanggapin po ito ng buong puso. At sa pagbibigay po ng ating po mga tithes and offering, nandiyan po yung mga ating po mga bank account po natin. Okay? Pwede po nating ihulog po dyan. At para po sa mga old school, meron pa rin po tayo niyan. Meron po tayong mga sobre po doon po sa tawag dito, ushering ministry, ushering table. Meron po tayo sa labas. Meron po tayong mga sobre po dyan. If you want to give in cash, pwede rin po yun. At marami pong salamat po sa atin pong lahat. So tonight, bago po tayo magtapos, once again, let's continue to praise our God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Come on! Sige po, tumayo po tayong lahat. Praise God. Come on. Well, church, let's sing, let everything Let everything that is bread. that is bread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Everything that is bread. that is bread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise on the mountain. Come on, open your mouth. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my What will we soul. say to Jesus? Come on. Praise the Lord. Come on, church. Oh my soul. I'll
praise when I feel it. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, church, let's sing. I'll praise because you're sovereign. Praise because you reign. Praise because you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Thank you, God, for your goodness and faithfulness, Lord God. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na kami ay mas malakas, higit pa kaysa dati, dahil sa iyo, Panginoon. Because of your promise, Panginoon, that you will never leave us, Lord God, and you will never forsake us, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Feel and said, fellowship, family, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Come on. See you next Sunday at 4 p.m. 4 p.m. po tayo next Sunday po ng ating pong prayer and praise. Huwag po kayo mawawala. Hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive.